Samantala, mahigit 20 oras nang namemerwisyo ang umaalingaso nga pong amoy mula sa isang pabrika ng plastic sa Quezon City. Paliwanag naman ng pamunuan ng planta, hindi daw chemical o chemical leak ang sanhi nito at wala naman daw masamang epekto ito sa kalusugan. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Connie, sa mga oras na ito ay unti-unti nang nawawala itong masangsang na amoy na nandito sa may paligid ng plastic plant ng Chemres Incorporated na naaamoy ng mga residente dito simula pa kahapon ng hapon. Pero nilinaw ng planta na hindi chemical leak ang nagdudulot ng naturang amoy. At kanina ay humarap sila sa pamunuan ng planta at ipinaliwanag niya na ang mabahong amoy daw ay dulot ng fumes o ng vapor na nilikha ng polymerization process ng chemical na kung tawagin ay styrene monomer na siyang raw material na ginagamit sa paggawa ng mga plastic products. Bagamat wala namang leak na nangyari, Connie, hindi raw inaasahan na nag-produce ng fumes ang monomer na idaan ito sa planta. Habang nasa proseso raw ng pagpapatigas ng plastic, natural daw na maglalabas ito ng fumes o ng vapor na siya namang panggagalingan ng naturang amoy. Mas magiging mapanganib daw, Connie, kung matatrap itong vapor sa loob ng storage tank, kaya kailangan daw itong pakawalan sa hangin. Connie, nauna nang sinabi ng BFP Quezon City kahapon na under control at contained na raw itong sitwasyon habang patuloy na binubugahan ng tubig ang mga pinakawalang fumes para mag-cool down na ito hanggang sa tuluyan ng mag-disperse. Tiniyak naman ng planta na walang dapat na ika-alarma dahil wala itong health risk sa mga tao. Sa direktang exposure lang daw kasi po delikado ang contact sa styrene monomer. Pero humihingi na rin sila ng paunawa sa mga kalapit na mga residente na maaari nga rin na naapektuhan nitong mabahong amoy na ito. At sabi nga nila ay ginagawa raw ang lahat at inaasahan na within the next few hours ay mawawala na raw completely itong masangsang na amoy na ito habang nagpapatuloy yung ginagawang flushing. Sa mga oras din na ito ay dumating, kakarating lang itong mga kinatawan mula sa DNR Quezon City at ang layunin nila ay para inspeksyonin itong naturang planta nga na sinasabing pinanggagalingan nung mabahong amoy at para malaman nila kung ano yung nangyari iyan ay part na rin ng kanilang isinasagawang investigasyon. Connie. Yes, Rida, unang-una yung tanong ko, dahil nabanggit ng mismong pamunuan nitong D&L Industries na hindi naman ito talaga nakakasama sa kalusugan, bagamat meron talaga daw kailangang i-release sila, every now and then ba yung pagre-release na yan na kailangan? Ibig sabihin ba niyan ay makakaranas muli ng sunod-sunod ba yan na pagkakaroon ng masangsang na amoy dahil sila na mismo nagsabi na mas mahirap kung makontain yan sa kanila mismong industriya dyan? Yes. Connie, ang prosesong ito naman kasi every time na ginagawa nila, linawin lang natin na yung raw material na monomer, yan yung ginagamit nila para gumawa ng mga plastic products nila. So habang yan ay ipinoproseso under yung tinatawag na polymerization, diyan nangyayari yung nilalagay siya sa loob ng storage tank at doon nga pwedeng magkaroon ng fumes. Yung babahong amoy na ito ay first time lang naman nangyari dito dahil yung daw raw material na ipinasok doon sa storage tank ay parang this is beyond their control daw, pero medyo iba yung property dun sa usual na ginagamit nila. So itong naturang batch na ito na ginamit dun sa proseso nila kahapon, yan yung nag-create ng masangsang na amoy. So ngayon, pati maging itong plant ay iniimbestigahan din kung ano ba yung property nitong raw material na nagamit. Pero sa pilinaw nila na hindi naman yung nangyayari on a regular basis. Ngayon lang daw nangyari na merong amoy. But then again, kahit na nag-release sila ng ng fumes na naglikha nga ng amoy, sinisiguro nila na yan ay hindi harmful unless merong direct contact. So, dun sa mga tao na naapektuhan sa paligid, sabi nila, syempre humihingi sila ng dispensa for any inconvenience na na-cause nitong mabahong amoy na ito. But then, sinasabi nila na parang isa na hilin tulad nila, Connie, sa parang kunwari nagbarnis ka,
habang hindi pa tuyong natutuyo yung barnes, ay talagang magsistay yung amoy until completely matuyo na, Connie. Paano naman nila ma-explain? Kasi may nakunan din tayo na exclusive na video, di ba? Nang tumatagas na parang tubo yun mula sa kanilang pabrika dyan. Kasi kahit nasabihin na, no, na yung likido ay hindi siya talaga chemical, kahit hindi siya dangerous, hindi ba bawal pa rin na magkaroon ng kahit na anong pagtapon, mula doon sa isang, kunyari, factory na katulad nila, papunta naman sa ilog? Yes, Connie, yan ang tinanong natin kasi meron nga tatama, may video tayo niyan. Ang sabi nila, nung napanood nga nila yan daw pipe na yan leading to the Pasig River ay hindi raw chemical. Instead, yan daw ay tubig, nililinaw nila, na galing doon sa mga fire hydrants, nung mga mga fire trucks na nagpunta dito kahapon na rumisponde. So, yan yung tubig na ginagamit para i-cool down, para i-flush yung fumes na na-create ng masamang amoy. So for the record, hindi raw yan chemical na itinatapon. In the first place, hindi raw sila pwedeng magtapon ng kahit na anong uri ng chemical sa Ilog Pasig dahil ang composition nitong monomer na ito, magbubuo-buo siya. So hindi mo pwedeng itapon sa Ilog Pasig yan. So yung tumatapon yes, sorry. Yung balikan ko lang yung question ko Ang sinasabi ko lamang kasi dahil kahit nasabihin na nating tubig pa yan, pero labas na sa property nila yung tubo na yan 'di ba? Kahit tubig yan, dapat meron silang sariling pang-dispose diyan, dun mismo sa compound nila mismo, Rida. Baka po pwede nating matanong sa kanila kung magkakaroon na sila ng sarili nila. Kasi of course, just to manage yung takot din ng mga tao. And of course, dapat nasa law din naman talaga yan, na sinusundan nila, na dapat meron silang sarili nila na kumbaga tubo doon mismo sa compound nila at hindi lumalabas ang kahit na kahit na tubig pa yan o chemical doon sa Pasig River. Yes, tama yan, Connie. Meron din. Hello? Yes, go ahead, Rida. Yes, Connie, meron silang sariling disposal system na nangyayari para sa lahat ng mga byproducts na lumalabas, sa lahat ng prosesong ginagawa nila dito. Pero itong tubo na ito ay para lamang dun sa nangyari nga kasi kahapon. So talagang pure water lang daw yan. But in any case, tama ka, kung ano man yung lumalabas dito kahit pat pure water nga yan, dapat nga naman mailagay mo na sa isang storage facility at hindi basta-basta tinatapon sa ilog. Yes. That's right. Oo, pasok na lang kamo nila para wala nang pangamba yung mga tao dyan. Maraming salamat sa iyong report, Rida Reyes.